Ito si Mary Ann Maslog. Pineke niya ang kanyang kamatayan para takasan ng pagkakakulong. Noong 2008, kinasuhan si Mary Ann Maslog dahil sa 24 million pesos textbook scam. After 11 years, noong 2019, sinabi ng kanyang abogado na patay na daw si Mary Ann. At alam mo ba kapag namatay ang akusado? Matik, mawawala ang criminal liability. Pero eto ang twist. Noong September 2024, na-aresto sa Quezon City ang isang babaeng nagngangalang Dr. Jessica Francisco dahil sa fraud. At laking gulat ng mga otoridad, si Mary Ann Maslog pala ito. Gumamit siya ng iba't ibang identity para magtago. Pero alam mo ba kung saan siya nahuli? Sa kanyang fingerprint. Bagay na hindi niya kayang baguhin. Unless putulin niya ang kanyang daliri, no? Sa huli, sinentensyahan siya hanggang 10 years ng pagkakakulong. Kung nagawa ito ni Mary Ann Maslog, yakang-yaka din itong ma-pull off ni dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral na napabalitang namatay sa Benguet. Yan ang pinaniniwalaan ng ibang mga tao. Ayon sa iba, posible daw na kaya ding pikehin ni Cabral ang kanyang kamatayan. Pero saan nga ba nanggagaling ang trust issues na ito ng mga netizens? Well, kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, marami-rami na rin ang naging sikat na fake deaths in history. Ang isa dyan ay si John Darwin na tinaguri ang The Cano Man. Noong 2002, iniulat na nalunod si John Darwin habang nakakano. May memorial, may iyakan, tapos may insurance claim pa nga eh. Pero 5 taon ang lumipas, lumitaw siyang buhay sa Panama. Kasama ang kanyang asawa. May bago silang bahay, may bago silang bank account. Ang ending, nahuli sila at nakulong. Maliban kay John Darwin, andyan din si Frank Abagnale Jr., ang tao kung saan inspired ang character sa pelikulang Catch Me If You Can ni Leonardo DiCaprio. Si Frank sa totoong buhay, siya ay naging peking piloto, doktor at abogado. Tapos minsan na din siyang kunwaring namatay para makatakas siya. Fake identities, fake papers, and fake life. Hindi siya literal na inilibing, pero burado ang kanyang identity sa sistema na para bang namatay na nga. Ano nga ba ang common pattern ng mga fake deaths na ito? Halos lahat sila may pare-parehong elemento. Bigla ang insidente, kakaunting ebidensya, walang malinaw na katawan, may motibo, utang, kaso, kahihiyan o power. Kaya sa pagdaan ng panahon, natuto ang publiko na magtanong. Balik tayo kay Cathy Cabral. Noong madiskubre ang katawan niya sa Tuba, Benguet, ang pulis at forensic experts ang humawak ng crime scene. Naglabas rin ng mga litrato ang pulisya ng katawan na natagpuan. Hindi ko na ipapakita sa inyo ang mga larawang ito bilang paggalang na rin sa yumao at sa kanyang pamilya. Ngunit ayon sa mga nakakita, kahawig na kahawig talaga ni Cabral ang nasa litrato. Pagdating naman sa identification at autopsy, ang pamilya ni Cabral mismo ang nag-identify na siya nga ang natagpuang katawan. Sumailalim ang bangkay sa autopsy at inilabas ang resulta noong December 20. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, 99% sure sila na ang katawan ay si Cathy Cabral mismo. Pero bakit nga ba may trust issues ang publiko? Naiintindihan natin kung bakit may pagdududa ang publiko. Una, malayo ang crime scene, kaya may konting delay sa information. Pangalawa, nangyari ang kanyang pagkamatay habang iniimbestigahan ang DPWH kaugnay ng flood control at corruption allegations. Sa ganitong konteksto, hindi maiwasang magtanong ang publiko. Kaya naman panghuling paalala, sa mga ganitong usapin, mahalagang umasa sa ebidensya, hindi sa haka-haka, at maghintay ng opisyal at kumpletong resulta ng investigasyon. Higit sa lahat, magkakaroon tayo ng paggalang para sa namatay, para sa pamilya, at higit sa lahat, para sa katotohanan.